Masaya po akong nangungulikta po kami ng mga recyclable materials. Kano man kabisihan ng aking mga schedules, naglaan talaga ako dito ng panahon. Kasi napakaganda siya, makakatulong sa kapwa, lalo higit sa kalikasan. Isa sa mga aktibidad namin dito sa Siksikan ay ang koleksyon na nangyayari 2 beses sa isang linggo. Kasama ko sa mga gawain na ito ang ating mga Eco Warriors po. Hindi po alam ng nakararami, pero ang mga Eco Warriors po natin ay mga volunteers. Sila po ay hindi binabayaran. Bagamat ginagawa nila to 2 beses sa isang linggo, hindi po alam ng nakararami na ang karamihan po sa kanila ay may mga sakripisyo din po na binibigay. Mapagbigyan lang tayo sa ating mga gawain sa bawat purok. May iba po sa kanila ay mga nakapagtapos po ng pag-aaral. May iba po sa kanila may asawa po mga engineers. May kanya-kanya din po silang mga businesses po na minsan po sinasara nila sa panahon po ng koleksyon. Itong mga bagay na to maliliit mang isipin pero sobrang laking bagay nito dahil sa maliit nilang sakripisyo na ipapakita nila ang pagmamahal hindi lamang sa eco-collect, bagamat kasama dito ang pagmamahal nila sa environment natin. And marami pa sanang maging kagaya nila, mga totoong Eco Warriors po, na makakatulong po sana sa lungsod ng Puerto Princesa. Napakaganda ng aming samahan kasama ng mga Eco Warriors din. Mas maganda po yung aming teamwork, nagtutulungan. Tapos nakita ko na masigla po ang lahat, na-inspire po ang lahat para gawin po ang pangungulekta ng mga recyclable material sa bahay-bahay po. Marami akong natutunan dito, most especially paano ina-apply namin kung ano yung mga napag-aralan namin sa aming mga socio-behavioral changes at saka mga trainings namin sa eco-collect na i-implement namin dito sa mga purok ng Barangay Siksikan, segregation as source na napaka-essential sa gawain natin na paghihimok lalo na sa mga kabahayan na mag-segregate. Iwala na po kayo ng battle hindi raw. Secret yun na po yung yung pirata gusto lang. Nag-i-enjoy po ako sa ginagawa ko po pag sa pagsasama sa eco-collect po. Dahil po andyan ang teamwork, tapos masaya po yung mga kasama na nagko-collect po. Tapos ako po bilang isang eco-warrior po, may business po ako na sari-sari store. Close ko muna panandalian, sama po ako sa sa pag-eco-collect po. Tapos po yung enjoy po na nakukuha ko po yung parang hindi siya mababayaran. Yung ganun po. Kasi, masaya naman kahit mainit. Okay lang. Kasi, feeling ko nag-i-enjoy ako yung, kumbaga, na nadadagdagan yung buhay ko ng 5 taon. Natutunan ko rin dito na kaya naman palang gawin ng mga kabahayan, ng mga mamamayan ng
siksikan, lalong-lalo na sa mga bata. Naituturo natin ngayon sa mga bata kung ano yung pamamaraan ng pagsisegregate at source. So napakalaking bagay nun sa amin at nagbibigay ito ng galak, lalo na kasiyahan sa amin, no, sa Eco Collect, dahil na-apply pala yung mga bagay na dati pinag-aaralan lang namin, lalo na sa paano yung pangangalagaan ang ating environment. Ano po, malaking tulong na rin po kasi yan yung mga basiyo na kinakailangan po ng collect. Kesa naman po itapon sa basura, iniipon na lang po namin para po na makuha po ng mga member ng mga collect para po makatulong din po. Kesa naman na itapon doon sa basura na nangunguha ng truck. Ayun lang po. Sa gawain ito, nakakasama ko yung anak ko. Kasi ano ko housewife. Nababawasan po yung basura na napupunta sa kanal. Kasi usually po, yung mga basura po na mga plastic, napupunta po siya sa kanal, nagbabara po siya. Yun po yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng baha. Kasi nagiging stagnant pa po yung water. Ako po si Jen. Anak po ko ni Tatay Jose at isang eco warrior. Sa kanya ko po naman ang pangongolekta ng mga plastic at recyclable materials. Salamat pa. Ngayon naman po ginagawa ng aming team ngayon ay ang pagsasorting na po ng mga basurang nakolekta lamang po kanina sa mga kabahayan po ng Purok Mahogany. So dito nyo po makikita ng mga eco warriors po, hinihiwalay po yung mga PET bottles po na marirecycle pa at iba pa po mga nandito na nakolekta nila. So yung mga PET bottles po na ibebenta din po yan siya sa junk shop. Kasama na rin po dyan ang mga 1.5 na mga bottles po na ginagawa naman pong sisidlan ng mga mantika at saka mga suka po natin. May mga bote din po tayo na nagiging kasangkapan pa rin po o nare-recycle para gawin pong lagayan naman ng mantika. So, tuwing katapusan po ng buwan, yung mga nakokolekta po ng ating mga eco warriors po ay binibenta po natin sa mga junk shops. At yun naman po ang nagiging paraan upang sila naman po ay kumita sa malinis po na paraan. Araw-araw akong binabago ng Eco Collect program na ito dahil sa araw-araw ko rin na pagpunta dito sa Barangay Siksikan. Nakabuo na ako dito hindi lang kaibigan, kundi nakabuo ako ng maliit na pamilya na kasama ko sa adikain ko na makatulong din sa environment natin. Makatulong sa pagpapalaganap kung ano yung nakabubuti at makatulong din kung ano man po yung mga layunin natin sa Eco Collect. Nagkaroon ako ng mga totoong kaibigan na hindi lamang kami umaasa kung magkano ang kikitain o magkano ang halaga ng pera. Bagkus nakikita ko ang kasiyahan sa bawat aktibidad na ginagawa namin dito sa Barangay Siksikan. Masaya ako na araw-araw nakakatulong sa kanila. Nagkaroon ako ng dagdag pang mga anak sa mga anak nila. Nagkaroon ako ng mga kaibigan, kapatid, tatay, nanay sa mga eco warriors natin. At hindi ito matutumbasan ng kahit na anumang salapi. Kaya etong bagay na to ay gusto ko rin sanang maranasan ng iba dahil sa pagsisilbi namin sa pangangalaga sa ating environment, nakakabuo din ako ng panibagong pamilya. Maraming salamat.